parang ano, no? Parang sinadya, no? Kenneth Lover at saka Janriel Casimero, pareho po ng promotion sa mga nagtatanong. Yes po, Kameda Promotions po sila pareho. Isang 22 anyos na rising star ng boxing at isa pong 36 3-division world champion na nagbabalik na sikat pa rin. Hindi tuloy maiwasan ng mga tao na ikumpara itong dalawang boksingero. Kaya dito po sa video na ito, ikukumpara natin yung dalawang boksingero at syempre, pag-usapan natin kung ano kaya ang pwede lang i-contribute po at ikino-contribute na po dito po sa Kameda Promotions na alam mo ba na marami na po mga Pilipino na lumaban sa Kameda Promotion pero parang feeling ko ngayon pa lang talaga pag-uusapan at binusisi itong Kameda Promotions ng mga fans. Alam mo kung bakit? Ito sagutin ko. Here comes the boom, boom, pow, Powcast Nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original Pow. Sports updates, join Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports, the #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Nothing but the truth. So help me God. Pag-usapan na natin si Casimero at saka si Kenneth Lover. Magkasunod na linggo lang po yan, ha? Or magkasunod na buwan ang announcement. Actually, yung negotiations niyan, a few months back, no? And we've heard this. So, syempre, isa po tayo sa biggest supporter po ng dalawang boksingero. Actually, bago kay Kenneth Lover, I was once the biggest supporter and promoter po ni Janriel Casimero. So sa mga nakakaalala dyan, nung hindi pa po sikat si Janriel Casimero, kanino po ba nagsimula yan? 'Di ba? Kay Pau Salud, no? Yung hindi pa siya kilala. Ngayon kay Kenneth Lover naman, ano? Sana naman hindi maging katulad ni Janriel Casimero si Kenneth Lover. May kapatid ba to na haharang sa akin? Anyway, nakakatuwa lang. So I posted this, no, sa mga fans po. Kasi si Kenneth Lover, lover boy. Tapos itong si Janriel Casimero, maraming mga haters. So I thought about this parang kwento na love and hate collide. So isang lover boy at saka isang maraming hater, love and hate. But still, itong dalawa, young promising star and an established Filipino star, nagsama po sa Kameda Promotion. It's a big deal. Kaya naman ngayon pa lang, talagang ang dami pong, at tingin ko, hindi nila kaya si Kameda. Hindi katulad ni TVP, baka nape-pressure pa sa mga haters. Sa dami po ng haters ni Casimero. Sa tingin ko, kahit ni Kameda kasi bad boy din eh. Siya na mismo nagsabi, the bad boy of Japan boxing. Actually, I heard of that alleged or that rumor that itong Kameda medyo nasa kabilang side ng mga boxing promotions sa Japan. Pero yung mapera yan. Maganda talaga yung events nila. So, I'm sure ito is just a start. Sa tingin ko naman, hindi susuko si Kameda eh. I think hindi lang po basta fight contract ang nakuha ng dalawang boksingero. Like what I said, mukhang hindi lang fight contract, mukhang multiple. Ibig sabihin, alagaan, baka iangat. Lalo na si Kenneth Lover, who is still very young. Speaking of very young, na-curious ako bigla because nasa isang promoter sila, pareho silang malakas, pareho silang magaling, magkaiba lang ng konti. Pero nung 22 years old si Janriel Casimero, hindi pa siya ganito kaangas eh. So, let's look back. So, ito po ang Janriel Casimero at Kenneth Lover comparison. Papakita ko muna sa inyo yung kartada ni Kenneth Lover. Si Kenneth Lover po, 14 wins, 9 knockouts. 22 years old. So, si Kenneth Lover, of course, nanalo na yun ng OPBF, nag-WBO champion na yan, nag-WBC Asian Continental Champion, and undefeated po at age 22. So, may mga matitindi na rin naman ang kalaban niya sa Japan, ano? So, dito natin nakikita talaga na, talagang may potential. At hindi rin nalalayo si Casimero kasi back then, ngayon ang record ni Casimero ay 34 wins, 4 na talo, 23 knockouts. Pero dati, let's look back, 36 na ngayon. Let's look back at his, kasi ilan laban niya, 14, ano? So, let's look at the first 14. First 14 ni Casimero, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ito. Yung lumaban siya kay Cancilia, WBO Interim World Light Flyweight. So, TKO. Panalo siya dito. Ibig sabihin talagang bata pa lang si Casimero ay nakita. I think 20 anyos pa lang siya dito eh. Bata pa lang si Casimero, nakitaan na siya talaga ng potential. At nanalo siya dito, Interim World Light Flyweight. So, alam mo eh, no? Pag bata pa lang, kayang sumagupa ng malakas. Yan. So, ilan taon siya niya? 20. No? So, pero pagkatapos noon, medyo natalo siya ng 2 magkasunod. So, medyo may nagkaroon ng issue ang kanyang career na split decision siya sa Mexico and then pumunta siya ng South Africa at natalo po siya doon ni Moruto M. Talane, no? So, nung panahon na to, ito po yung kasing edad na siya ni Kenneth Luber, 22 anyos na po siya. So, dito po siya nakatanggap ng 2 magkasunod na talo. At actually, after nun, medyo parang bumalik muna siya sa Pilipinas hanggang sa nakalaban siya kay Pedro Guevara at yun, nanalo siya doon ng World Light Flyweight. So, hindi po porket natatalo ng boksingero ay hindi na magaling. So, may pag-asa pa rin talaga. Pero dito pa lang sa nakikita natin, yung trajectory po ng career ni Kenneth Luber, pwedeng maging katulad po ng kay Janrel Casimero. Pataas, lalaban sa iba't ibang lugar. Now, the difference is, what's impressive kay Casimero is talagang dayo siya eh, no? Dayo siya. Kumbaga, siya yung kalaban lagi. Siya yung kinukuhang kalaban and yet he's winning. And ito yung mindset ni Kenneth Luber na nagustuhan ko at a young age, which is dapat ganun eh. Kailangan talaga talagang pabaksakin mo yung kalaban. Dapat talagang hindi mo paabutin ng desisyon eh, especially kung kalabang ka. So if you're a promoter's boxer, that's good, pero pag kalabang ka, actually mas make sense eh, kasi pag Filipino lagi tayong underdog, lagi tayong kalaban eh. So doon pa lang nakikita na natin na talagang maganda rin ang mukhang magiging karera po ni Kenneth Luber at this stage. And sa aking palagay magiging magiging mabenta rin yung Kameda promotion sa mga Filipino boxers. In fact, sabihin ko sa inyo baka po pumunta si Kameda dito sa Pilipinas. Okay? And baka magkaroon ng Philippine announcement. Yun lang sabihin ko sa inyo. Gusto nyo malaman detalye? Abang-abang na lang guys. Okay, pero congrats sa Kameda Promotions and for getting 2 of the nakuha niya yung 2 yung mga bata na pwedeng mag-follow kay Kenneth at saka syempre yung talaga mga matatagal na ring follower ni Casimero. So, congratulations din sa kanila. Pero these are the 2 boxers that we still should follow. So, meron tayong present and meron tayong future.